At syempre yung mga bintana, yung mga classrooms kanina ay napunasan na rin po yan para magamit na ho ng ating mga estudyante sa pagsisimula ho ng klase sa darating na June 6. Kasi medyo marami tayong mga silyan sira dito. Ito yung mga drainage, ayan, nililinis na. May mga hawak na walis tayo. Yung mga magulang ho natin dito, kasama natin sa paglilinis dito. Kanina si Ma'am Sita, kausap natin. Ma'am, sabi niyo, nagkaroon na ho kayo ng kaso ng dengue dito sa school ninyo. Bakit ho? Kasi nga po, yung ating drainage po, hindi po maayos ang drainage natin dito. Wala po ang exit ng tubig dito. Dito lang din po. Hindi po tuloy ang... So ito, barado po talaga. Barado talaga yung drainage ninyo. Oo. So bukod doon sa drainage na kailangan natin linisin ngayon. Kailangan mga nanay na may hawak na walis, magwalis na. Maglinis na sa mga drainage dahil nagbabara ho yan. Ano po yung mga problema dito sa inyong paaralan? Number 1 po, yung mga upuan ay mga marurupok Sira-sira po. na yan. Sira-sira po, katunayan po. Ito po yung mga... Ayan, yung mga silya na to. Mga silya po na ginagawa po ngayon. Marupok po ang materials nito, hindi po katulad nung sa unang Kaya marami upuan. silang kinukumpuni ngayon. So malaking bagay ho itong ginagawa ngayon sa Brigada Eskwela. Opo, talagang pinakamalaking po to bahagi ng bago magsimula ang klase, may brigada po taon-taon. Pero ngayon mahalaga ngayon dahil marami po ang mga AFP na. Malaking bagay ho ito, no? Opo. So dahil ang estudyante dito mga 3,000 ang papasok. 3,000 mahigit po. Almost 4,000. Okay, maraming salamat po, Ma'am Sita. Ngayon, makakausap naman ho natin si Captain Cabrido. Sir, good morning. Good morning po. Sir, kumusta naman po yung pagkukumpuni natin? May mga, nakita na ko yung mga silya, maraming sira. Ito ba yung may pag-asa pang magamit ulit ng mga estudyante natin? Bali yan nga po, ginagawan po natin ang paraan na yung mga kung anong meron po tayo, mapakinabangan pa natin. Although yung iba ho, kailangan na talagang palitan. Pero yung kaya pang pakinabangan ginagawan mo ng paraan ng mga kasama natin mga sandala. Mga ilang kaya classrooms ang maayos natin dito at ilang upuan bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong araw na to? Hindi po natin masabi, pero gagawin po namin lahat ng aming mga kaya na malinisan po at maayos yung mga classroom natin dito sa paaralan natin. So after ho nito, marami pa kayong mga eskwela kailangan ayusin. Opo, bali dito lang po sa NCR, minamaximize po namin yung deployment ng tropa para makatulong po sa paglilinis at pag-prepare ng mga eskwelahan natin para sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat po si Captain Gabrido po ng IAP NCR Com na siya katulong natin dito. Sila ho yung mga nagpipintura ngayon dyan, nagbabaklas ng mga sirang mga silya at saka mga desk. At syempre yung mga naglilinis doon sa loob ng mga classrooms, nagpupuras ng mga blackboard, yung mga bintana, para ho pagdating ng pasukan sa June 6 ay maganda naman ho yung ating paaralan at medyo may inspire yung ating mga estudyante, especially dito ho sa Casarinlan Elementary School. So sana mamaya bago tayo umalis, lahat nitong mga kanal na ito, no? May mga namin yung mga nakatambak na siyang pinamumugaran ng mga lamok. Yung sabi kanina, meron nagkaroon na ng kaso ng dengue. Sana pagdating ng June 6 sa pagsimula ho ng klase ay maganda na yung ating paaralan para naman may inspire at talagang ganado sa pag-aaral ang ating mga estudyante. Mula po rito sa Casarinlan Elementary School sa Caloocan City. Back to studio po tayo. Eto na, nararamdaman nyo ba lumalamig ng panahon? Papalabas na po ang summer. Malapit na, papapasok naman yung tag-ulan. Kaya kailangan kinakain natin masabaw, masarap. Okay, eto na pampainit na ng tiyan natin na hinaharap na ni Edo tsaka ni Connie. Walang iba kundi ang lugaw. Pero ang lugaw na luto ni Chef Hassett kay ibang klase kasi merong lechon manok. Good morning, Chef Hassett ko ng Med Chef. Ayan, good morning, Miss Lynn. Good morning sa mga kapuso natin dyan na nakatutok ngayon dito sa Unang Hirit. Ayan. Nakatuto kami sa pagkain na niluluto. Oo nga, mukhang dito na kayo nakatutok ko eh. Yes! Ayan, so ito yung kakaibang lugaw recipe ko kasi lugaw with grilled vegetables and lechon manok. Lechon manok, Kaya ladies. pasok na pasok sa taste ng Pinoy. Ayan, so isa to sa mga comfort food ko talaga. Oh, so paano ba niluluto yan? Okay, so ganun pa rin, yung binuboil lang natin yung... So lugaw, typical lugaw? Yes, typical lugaw. Yun nga lang, ginigrill natin yung mga vegetables natin. Okay. So like for example, we have here bell pepper. Okay. And then ito kakaiba kasi may kamatis. Talaga? Okay, it adds flavor din dito sa lugaw natin. Maasim-asim ng konti? Yes, oo. At saka yung luya. Okay, ito grilled din tapos chinap ko na lang. And then grilled onions. Yan, onions. Okay. And then, okay, ito yung
di ba yung sa lechon manok, meron tong tanglad? Oo, masarap nga siya eh. So, ito lalagay ko rin. Pati tanglad nilagay Ayan. mo. So, maglalagay. Wala pa yung manok ha? Wala pa. Yes, Magpapa kaya to. yung flavor niya mismo, lechon na lechon manok na. Kasi yung typical na lasa ng lechon manok dito na. Yun pala, ang Okay. sekreto, And tanglad. then, Meron kami sa bahay. dudes, ayan, yung bowl niya, ayan. Pwede na kumain si Hindi ka gumawa. Hindi ka ba gumawa para kay Connie? Inuuna ka Akin niya. lang yan. At least ito kaldero. Seniority to, seniority. Okay. Tapos, lagyan na lang natin ng May eggplant tayo. grilled Wow. eggplant. Ano naman? And then, Bagay yan sa mga vegetable garlic. eaters. Yes. Ayan. Oh, Okay. yeah. Spring onions. Yeah. There you And, go. syempre, Hindi mo wala Ito ka yung sa sinasabi. manok. Okay. This is it. So, lasang lechon manok ang ating lugaw So, recipe. hindi lang lasa. Lechong manok Lechon lugaw. manok talaga. So, anong tawag natin dyan? Lugaw, lechon manok o lechon manok lugaw? Either or. Oh, pareho. Either or is perfect. Or, better yet, Haset's lugaw. Ayun, oh, mas diba? okay. Haset's lugaw. O, kailangan kompleto ha. Ayan, there you go. Ayan. So, beauty before age. Kasubha. Ayan, kasubha yan. Pero nilagay na natin yung kanina. Yun yung parang, di ba, talaga? flavor din. Yung color yellow. Oh. Di ba, sa usual lugaw, yan yung lalagay natin. Nakumangang ba yan? Oh, hindi. Hindi, Hindi, parang ano hindi eh. naman. Mapasarap talaga, no? Pati si Ate Core, talagang gusto rin kumain, ha? Parang paprika, saffron na. Okay. And Hindi then, ako syempre, papalampas lechon sa manok. chef, kailangan meron din ako. I'm sure si Arnold sa loob, hihingi na rin yan. Si Buntis. Spring onions. Yeah. There you go. Huwag natin kakalimutan. So yun lang. Any last advice, chef, pagdating sa pagluluto ng lugaw with lechon manok? Oh, hindi lang lechon manok ha. Pwede naman yung liempo. Di ba? Kung gusto nila. Oh, what else? Oh, para kakaiba. Ano pa yung mga inihaw natin? Seafood. Fish! Actually, seafood. Inisip ko rin yan. Ooh, the best. Okay. So next time, yun na nang gagawin natin, seafood Next naman. time. So whatever's available in your refrigerator, gamitin nyo para di sayang. Yes, mga leftover na, di ba? Yung mga Oo. lechon manok. Ano mo yung ulam natin? Even fried chicken, pwede rin yun. Oh, okay. Since ayoko maging leftover, bigyan mo na ako ng ilan. Okay, yan po ang ating lechon manok lugaw recipe for this morning. Napakasarap. Mukhang sarap na ang dalawang kasama rito. Kaya ako rin kakain na. Plug ko lang saglit. Yes. Meron akong bazaar ngayon, today sa GSIS and then tonight sa McKinley Hill. Ayan. So, dun po ako. Ooh, more good food from Chef Haset. Ay, Thank you. mga kapuso, dyan lang po kayo balik agad daw ng hirit. Asan ang spoon ko? Pilipino ka ba o may dugong Pinoy? Tuwing buwan ng Mayo, alam niyo bang ipinagdiriwang sa buong bansa ang National Heritage Month bilang tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa mga tradisyon at pamana ng ating lahi? Patunay ito ng pagkilala sa ating pagiging isang bansa. Dapat ipagmalaki natin ito. Halina't makiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa pangunguna ng National